Hong mga gulo ngayon, lalo na po sa mataas na kapulungan ng Kongreso, ano po ang inyong opinyon? Tama ba na manghimasok na o mamagitan na po ang kataas-taasang hukuman dito sa nangyayari ngayon? Yes, no, for the sake of the Filipino people, no, and for the sake of the peace and order ng ating bansa, kailangan na talaga ang Supreme Court will be interfere, no, lalo-lalo na yung mga both party argumento, no, ang dalawang faction, sabihin natin faction, the minority and the majority, kailangan nilang pumunta doon, kailangan nilang mag-seek advice or anumang mga legal actions, no, para to maintain the legality kasi ang questionable ngayon sir ang legality. Kung makikita nyo sa mga social media, sa mga fresco, no, na lahat ay tumatayo na siya ang legal, no? Opo. Siya ang legit, no? Pero hindi natin masabi ang legit until the Supreme Court will decide on this matter. Hindi tayo nagpapatalino pero binabasa lang natin at lahat binasa natin. Ang nakita ko is only the Supreme Court will decide on this matter. Wala nang iba. Pangalawa po, samot-sari po ang mga opinyon. Mga abogado, kabila, ito namang kabilang abogado, nagsasalita at may kanya-kanya pong bersyon. At isa pa, ito pong samahan ng mga abogado, yung Integrated Bar of the Philippines, ay dala-dala po ang kanilang organisasyon at nagsasalita na kung saan pumapanig naman noon sa isang faction. Ano po ba ang say po ninyo dito sa mga ginagawa ng mga taga-IBP? Yes, in fact, no, due respect to the Integrated Bar of the Philippines, so due respect to the leadership ng kanilang institution, ito'y aking opinion lang, no? Kung dinadala nila ang buong IBP sa buong Pilipinas, paano na ang mga lawyer sa ibang chapter ay nag-argue, no? They are also argue, no? Nag-argue sila sa kanilang samahan. Kasi kung akong tatanungin, pwede naman sabihin ng mga official nila na they have their own opinion. Pero pag dinala mo ang buong IBP sa buong Pilipinas na using the name of the institution, para bang lahat, no, kalahatan. So questionable, no, para sa akin questionable ang naging statement ng IBP sa kanilang institution na hindi pasin ng ayunan ng lahat, no, kasi walang sariling independent ang isang official na sabihin niya na without gather the whole the whole consultation, no, sa lahat ng IBP. Kailangan yung decision is yung kabuuan kasi dinala mo ang buong institution ng ng IBP. So kailangan kung kanilang personal nila yun. Ini sa own opinion. Yes, tama yun kasi hindi pwedeng dalhin mo ang buong IBP na contradict naman sa ibang abogado yan. So dapat independent. At saka sir, kung opinion, ang the best thing we can do is to the Supreme Court to decide. Wala na akong nakitang ibang solution. Supreme Court, hindi Malacanang, hindi yung kapwa nila senador, at hindi yung mga institution na wala namang authority, no? Kailangan talaga Supreme Court lang. Sir, marami na pong mga kaguluhan simula pa nung dumating po si Senador biglang nagpakita si Senador Bato de la Rosa. May mga pumapasok na naka-full battery gear ng mga taga-NBI, meron pa mga taga-Philippine National Police, maging ang Chief PNP at maging ang Department of Interior Local Government Secretary ay pumasok na rin po. Sa tingin niyo po, makatarungan ba ito? Pangalawa, meron bang mga nag-utos mula po sa mga nakatataas na siyang nagtitimon po dito sa kung bakit nagkakagulo ngayon ng Senado? Yes, nakikita ko sir, no. I think nakikita ko the executive branch is the control lahat ng mga NBI under sa DOJ executive branch yan, PNP under sa executive branch yan. So ang unang mananagot, ang unang may responsibilidad is no other than the executive branch, the president itself, no. Ngayon, kung ang kanyang mga statements nakikita natin is questionable, no? So, I think much better na ayusin muna ang executive branch yung kanilang mga instruction dyan. Kasi kung makikita mo, sabi niya walang order, tapos nandoon naman. So, ano na lang ang isipin ng mga Pilipino sa nangyari sa executive branch? So, hindi natin dinadjudge ang executive branch, but
kailangan ayusin din nila ang kanilang instruction dahil yung Pilipinas ay composed of 115 million Pilipino, no, na nangailangan ng good governance, transparency. So kung hindi maayos, siyempre ang taong bayan ay may karapatang magsalita, no? Ang may karapatang magtanong at may karapatang magsabi kung ano ang tama, no? Opo. So the executive branch is the big rule, no? Napakataas at napakalaki ang rule ng executive na kailangan ayusin. Sila munang mag-ayos. Then I think hindi pa naman huli ang lahat. Kailangan ayusin, no? Kasi pagka nagkaroon na ng matinding kaguluhan na hindi na maayos, so sino ang unang sisihin? Sino ang unang managot? Di ba simply the executive branch, no? Dahil sila ang kumukontrol ng armed forces, ng PNP, lahat control ng executive branch yan. So ang legislative is only legislator, no? So the judiciary is the court, no? Kailangan both of them will do their function, no, accordingly, at panatilihin sana ang respeto, no, sa bawat institution, at kailangan din ay iset aside yung political rivalry. Sir, isa po sa pinaka main topic sa kaguluhan ngayon, in fact, majority sa lahat ng Pilipino ay dalawa po ang nagiging mitsa ng kaguluhan. Sa inyong pananaw, ano ba ang dapat unahin? Flood control controversy or impeachment kay BP Sara? In my own opinion, kailangan tapusin muna yung itong controversy sa flood control, no? Kasi ano ito trillion ang kinukistyong na nawala na pera ng pundo ng bayan. Wala naman tayong question about the kung may totoo may kasalanan si BP. Wala tayong question diyan sa tinatawag impeachment. Pero ang nakikita ko diyan, nakikita ko lang in my own observation is more on political minamadali yung political rivalry yan, no? Wala tayong nakikitang ibang reasons na i-impeach si Sara. Is more on political system, no? Pero paano natin mauuna ang impeachment na hindi pa nga na-resolve itong controversy na according to our friend Mayor Magalong, nagtatanong na nga siya, sana yung mga congressman, sana yung mga contractors na sinabi, iilan pa lang naman ang nakulong, wala pa nga 10 no? So I think much better to priority the corruption kung sinong mastermind yan. Dapat yun munang usisahin, imbestigahan, pasagutin, at kung kailangan ikulong, no? No matter with the political alliances, no matter anong stand niya sa kanyang posisyon dyan, ang importante ang transparency and good governance. At kailangan, sa aking opinion, kailangan mananagot. Dahil tayo naman, sir, sa Task Force Kasanag, tuloy ang ating krusada, no? Kaya nga may mga tinatawag kaming reflection or pagdadasal, no, na para God will interfere on this situation, na para mapasagot talaga kung sinong mastermind at sinong tunay na culprit dito sa flood control niya. It's involved of trillion of pesos. Nakakalungkot kasi yung isang ordinaryong Pilipino lang nagkuha lang ng 3 sardinas, nasa kulungan agad. Kung minsan nabugbog pa ng PNP, nabugbog pa ng mga abusong enforcement, no? At ngayon nakikita natin na ang trillion of involved na corruption, naakaw yan, taong bayan ang biktima niyan. Wala pang nakitang tunay na may nananagot, no? Puro lang mga sidekick lang yan, sir. Ang nakita ko, yung mga nakulong yan, sidekick lang yan. Ang tunay na culprit dapat mananagot. Wala pang ang congressman nakulong eh. Sir, this is recorded in the media, all media networks, at maging sa ombudsman, na ikaw po, ang Task Force Kasanag po, ang talagang nag-file po ng mga kaso dito sa mga tinaguriang mga kurakot sa gobyerno, at ngayon nga ay na-involve ang mga taong kinasuhan ninyo ay sila din pala yung nasa likod ng mga flood control issues. Ngayon, ano po iba yung masasabi? Yes, pasalamat tayo na una, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Pangalawa, yung ating mga diehard and supporters alliances, yung ating mga task force Kasanag officers,
members ay talagang intact, no? Hindi lang nagpapakita sa sa public, pero nandyan sila to support us, no? Nandyan sila para suportaran tayo. So yun ang ating ikinatutuwa dahil napakalaking tulong ang nakita natin sa mga task force kasanag sa buong Pilipinas. At hindi sila nagpabaya at nandyan sila to support, no? So sa nakikita natin ngayong result ay hindi pa ito katapusan. Para sa akin 1% pa lang ang napanagot. Kailangan talaga tuloy-tuloy ang laban para maubos yung sino man ang natitira pa dyan, no? Yung iba dyan, nandyan pa sa posisyon ngayon eh. Alam mo na yan, Sir Bernard. At hindi tayo titigil. Ito yung aking panawagan. Hindi titigil ang Task Force Kasanag kung hindi kayo lahat mapanagot yan ka nakaupo ngayon sa tinatawag na projects, anomalous projects ng flood control, ano pang mga proyekto sa DPWH or ano mang agencies of government na hindi kayo namin mapapanagot dahil ito ay isang sagrado na organization na ang kanyang advocacy is for good and governance, no? 17 years na tayo, sir, at alam mo naman na tuloy-tuloy ang ating pag-file ng complaint against the abuse in power. Panawagan niyo po sa kataas-taasang hukuman, Supreme Court at sa Office of the Ombudsman. So I respect, no, sa mga nasa taas-taasang hukuman, especially sa Supreme Court, no. Ito'y aking panawagan. Sana ay mag-take action na yung ating Korte Suprema sa nangyayari ngayong conflict sa bawat institution. Kasi ang aking stand dyan, if the Supreme Court decide, yun na ang dapat sundin. Yun na ang katapusan, no? Pag hindi pa nagdesisyon ang Supreme Court, wala tayong panig dyan, no? Lahat yan ay opinion. Kahit lahat tayo magsalita, that is considered opinion. Pero kung Supreme Court na ang magdesisyon, that's all. That's period. Kahit ano pa yung desisyon ng Supreme Court, dapat natin sundin. Period na agad yan. So, kailangan talaga ang Supreme Court will decide early as possible. We'll pray for that.